May mga araw ba na kahit simpleng salita o tingin lang ng tao, parang buong mundo na ang lumalaban sa'yo? Sa bilis ng takbo ng buhay ngayon, madaling magpadala sa galit at sama ng loob. Pero posible bang manatiling kalmado? Pwede bang hindi tayo maapektuhan ng sinasabi o ginagawa ng iba? Pakinggan mo ito, kaibigan. Dahil sa video o usapan na ito, pag-uusapan natin ang 6 na paraan kung paano mo makukontrol ang emosyon mo at mabubuhay ng payapa. Una, matutong tanggapin ng buong loob ang lahat ng nangyayari. Sabi ni Marcus Aurelius, tanggapin mo ang mga bagay na nakalaan sa iyo at mahalin ang mga taong nakasama mo sa buhay ng buong puso. Ibig sabihin nito, hindi natin kailangang gustuhin ang lahat ng nangyayari, pero matutong tanggapin ito nang walang reklamo. Kung pipiliin mong maghugas ng plato nang may inis, lalo ka lang mapapagod, hindi ba? Pero kung gagawin mo ito ng may bukal sa loob, nagiging magaan ang trabaho. Sabi nga rin ni Epictetus, huwag mong piliin ang mga pangyayari ayon sa gusto mo. Salip, gustuhin mo ang mga nangyayari at magiging maayos ang buhay mo. Halimbawa, kung stuck ka sa traffic, may dalawang choice ka, mainis o tanggapin na lang at samantalahin ang oras. Makinig sa podcast, mag-isip o magpahinga. Kapag tinanggap mo ang mga bagay, nababawasan ang stress. Isa pang mahalagang bagay, huwag lang tumuon sa maliliit na goal tulad ng pera o material na bagay. Gumawa ka ng mas malawak na vision. Ano ba talaga ang gusto mong klase ng buhay? Kapag alam mo ang direksyon mo sa buhay, mas madaling tanggapin ang lahat ng nangyayari, mabuti man o masama, bilang bahagi ng biyahe mo sa buhay. Ngayon ay pag-usapan natin ang susi. Kung pinili mo ang isang gawain, nagiging langit ito. Pero kung pinili ka lang, pakiramdam mo ay parang impyerno, hindi ba? Kaya ang attitude mo ay nagpapagaan o nagpapabigat ng buhay. Ikalawa, itigil ang panghusga sa iba. Bakit ba tayo madaling mainis sa ibang tao? Dahil madalas, ang unang reaksyon natin ay humusga. Ang bagal niya, ang bastos niya. Pero madalas, wala naman tayong alam sa pinagdadaanan nila sa buhay. Baka kaya mabagal ang isang driver ay dahil may bata sa sasakyan. Baka ang laging late mo na katrabaho ay may inaalaga ang may sakit. Kapag tinanggal mo ang panghusga, nababawasan ang galit at inis mo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, may choice ka na huwag magkaroon ng opinyon. Hindi mo kailangang mag-react sa lahat ng bagay. Hindi mo kailangang punuin ang utak mo ng sama ng loob dahil sa asal ng ibang tao. Ang mga tao ay komplikado. Lahat tayo ay may mabuti at di mabuting ugali. Depende sa sitwasyon. At kung minsan, tayo rin ay hindi maganda ang asal, pagpagod, stress o may pinagdadaanan. Halimbawa, sa isang restaurant, nabuhusan ka ng tubig ng waiter. Natural, maiinis ka, syempre. Pero paano kung naisip mong baka pagod na siya o may mabigat siyang problema na iniisip? Di ba mas magaan ang pakiramdam mo? Pero hindi naman ibig sabihin nito na okay lang ang masama ang asal ng iba. Ang punto ay ikaw ang may kontrol kung paano magre-react, at kadalasan ang hindi pagre-react ay mas makapangyarihan. Paano ito gagawin? Magkaroon ka ng awareness. Bantayan ang sarili kung kailan ka humuhusga ng tao. Tanungin ang sarili, nakakatulong ba itong iniisip ko? Subukang unawain ang posibleng pinagdadaanan ng iba. At sa dulo, tanungin mo ang sarili mo, gusto mo ba talagang panghawakan ang galit o gusto mong mabuhay ng payapa? Palagi kang may choice. Sa number 3, bitawan ang pagkontrol sa lahat ng bagay. Marami sa ating galit at ines ay nanggagaling sa pag-asang susunod ang ibang tao sa gusto natin. Pero ang katotohanan, hindi ganoon ang mundong gumagana. Ang mga tao ay kumikilos batay sa sarili nilang dahilan, sa sariling interes na madalas ay hindi natin naiintindihan. Sa Stoicism, tinuturo nito na huwag nating sayangin ang lakas sa mga bagay na hindi natin kontrolado.
Ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling sa pagtanggap, hindi sa pagkontrol. Halimbawa, kagaya rin ng isang nanay na sobrang nag-aalaga sa grades ng anak niya, na kahit anong gawin niya ay hindi siya makakakuha ng exam para sa anak niya, o empleyado naman na frustrated sa boss pero hindi naman niya mababago ang pag-iisip ng boss niya. Ang payo ng Stoicism: tuwing may nakakainis o nakaka-frustrate na bagay, itanong mo sa sarili mo, kontrolado ko ba ito? Nakakatulong ba ang reaksyon ko? Hindi ibig sabihin ng letting go ay pagsuko. Ang ibig sabihin, ituon ang atensyon sa mga bagay na kaya mong ayusin. Ang isip, damdamin at kilos mo, para kang bangkang lumulutang sa ilog. Hindi mo mapipigil ang agos, pero kaya mong igiya ang bangka mo. Isa pang tip: bago magsimula ang araw, isipin mo na agad ang mga pwedeng hindi ayon sa plano mo. May masirang gamit, may taong pumapalakpak, o may umuwing hindi ka napansin. Kapag nangyari man ito, hindi ka nagulat at mas madali mong matatanggap ang mga pangyayari. Ang tunay na kapayapaan ay dumarating kapag natututunan mong bitawan ang hindi mo kayang kontrolin. Number 4. Yakapin ang hindi pagiging perpekto ng mundo. Madalas tayong nagagalit o nadidismaya dahil inaasahan nating magiging perpekto ang ibang tao para sa atin. Pero tanungin mo ang sarili mo, makatarungan ba yon? Sabi ni Epictetus, hindi ang pangyayari ang nagpapagalit sa atin, kundi ang paghusga natin sa mga tao. Ibig sabihin, hindi naman talaga yung pagkakamali ng iba ang sumisira sa araw mo, kundi ang interpretasyon mo rito. Halimbawa, nag-effort ka sa isang presentation pero pumalpak ang kasama mo. Natural, maiinis ka, pero kung iniisip mo na ang pagkakamali niya ay wala sa kontrol mo, mas mabilis kang makaka-recover at makakahanap ng solusyon. Sabi ni Marcus Aurelius, simulan mo ang araw mo sa pagsasabing ngayon ay makakatagpo ako ng hindi magpapasalamat, bastos, makasarili o traidor. Kapag handa ka na sa ganitong realidad, hindi ka basta natitinag. Kapag may kaibigan ka na hindi tumutupad sa usapan, sa halip na magalit ka, ay iisipin mo, baka may pinagdadaanan lang siya. Kapag may bastos o nang insulto, tanungin mo, totoo ba ito? Nasaktan ba talaga ako? O ako lang ang masyadong nagre-react? Masyado ka lang sensitive, kaibigan, pag ganon. Pero hindi ibig sabihin nito na okay lang ang pagkakamali ng iba. Ang ibig sabihin, hindi mo nahahayaan ang kanilang kapintasan na sumira sa kapayapaan mo o sa araw mo. Sa relasyon, hindi laging mauunawaan ng partner mo ang nararamdaman mo. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil tao lang siya. Sa halip na sisihin siya, baka kailangan mo lang ipaliwanag ng mas malinaw ang mga bagay-bagay. Kapag natanggap mo na ang mundo ay hindi perpekto para sa'yo, mas matututo kang magpatawad, mag-adjust at magmahal ng mas totoo. Sabi ni Seneca, ang taong matapang ay tunay na malaya. Ang tapang na harapin ang mga kapintasan ng mundo ay susi sa panloob na kalayaan. Sa dulo, sabi ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan mo ay nakadepende sa kalidad ng iniisip mo. Number 5 na tayo. Panagutan mo ang sarili mong damdamin. Kapag natutunan mong tanggapin ang kamalian ng mundo, mas madali mong makikita na ang tunay na laban ay nasa loob mo mismo. Hindi mo makokontrol ang ugali ng ibang tao o ang mga pangyayari sa paligid mo, pero kaya mong piliin kung paano ka magre-react o magdidesisyon. Halimbawa, nasa pila ka sa grocery at may biglang sumingit. Natural, maiinis ka talaga. Pero tanungin mo ang sarili mo, worth it ba na mawala ang katahimikan ko dahil lang sa taong gunggong na to? Baka bastos nga siya, pero emosyon mo kasi yan, nagpa-apekto ka. Hindi mo kailangang ibigay sa kanya ang kapangyarihang kontrole ng pakiramdam mo. Sa halip na magalit, pwede kang pumili ng kalmado. At sa sandaling iyon, hindi mo lang naipagtanggol ang sarili mo, napanatili mo pa ang kapayapaan mo. Sabi ni Marcus Aurelius, hawak mo ang iniisip mo, hindi ang mga nangyayari sa paligid mo. Doon ka magiging malakas. Kung pinuna ka ng iba,
ng hindi patas. Tanungin mo, ang halaga ko ba ay nakabase sa opinyon nila? Kung hindi, bakit mo hahayaang sirain ng salita nila ang araw mo? Paano gagawin ito sa totoong buhay? Mag-pause saglit sa sarili mo. Kapag may nakakainis, huwag agad mag-react. Tanungin ang sarili mo, baka sobra lang ako sa pagre-react. Isulat kung ano ang nakasakit sa'yo at tanungin kung may mas mahinahong kang paraan sa pagre-react. Tandaan, walang makakagalit o makakasakit sa'yo maliban lang kung payagan mo ito. Dahil kapag naisip mong ang damdamin mo ay responsibilidad mo, hindi mo na sila ibinibigay sa kamay ng iba. Doon ka nagkakaroon ng tunay na kapayapaan. Sa number 6 na tayo. Sanayin ang sarili sa hindi pag-react. Minsan, may mga bagay na biglang nangyayari. Pinahiya ka ng katrabaho mo. Siningitan ka sa pila. May nagbitaw ng masakit na salita. Maliit man yan, pwede nitong guluhin ang buong araw mo. Pero ang tanong, pwede mo naman itong hindi palakihin pa. Sabi nga ni Epictetus, hindi mahalaga kung ano ang nangyayari, kundi kung paano ka magre-react sa nangyayari. Halimbawa ay pinuna ka sa meeting, gusto mong gumante, depensahan ang sarili mo o magalit na. Pero pwede mo nang piliin na huminga ng malalim at magsabi, salamat sa feedback, babalikan ko yan pagkatapos kong magpresenta. Kapag kalmado ka, hawak mo ang sitwasyon, hindi mo binababa ang sarili mo. Ang taong naninira sa iyo ay nananahimik dahil sa pagiging mahinahon mo. Sabi nga ni Seneca, ang pinakamabisang lunas sa galit ay paghihintay. Kapag may nagpadala ng masakit na email, huwag agad sagutin. Maghintay ng ilang oras o kahit isang araw. Mas malinaw kang mag-iisip kapag hindi ka nagalit. Tandaan ang kasabihan na ang pananahimik ay hindi kahinaan. Ito ay tanda ng lakas. Sa isang away, kung ang isa ay tumigil, kusa ring humuhupa ang init, hindi ba? At ang taong hindi pumapatol, siya ang tunay na panalo. Kailan ka huling nagalit sa maliit na bagay? Sulit ba talaga? Kung mababalikan mo, paano mo sana hinawakan ang emosyon mo? Ang non-reaction na hindi pagiging duwag. Ito ay katalinuhan. Ito ay ang pagpili kung alin ang karapat-dapat sa atensyon mo sa mundo ng kaguluhan. Ang kalmadong puso at tahimik na isip ang pinakamakapangyarihang sandata. Manatiling hindi natitinag sa galit o inis mula sa iba. Lahat ng prinsipyong ito ay hindi lang basta filosofiya. Ito ay gabay patungo sa tunay na panloob na tunay na kalayaan. Kapag natutunan mong tumanggap at umayon sa daloy ng buhay, kapag itinigil mo ang panghusga, nababawi mo ang sarili mong kapayapaan. Kapag binitiwan mo ang kontrol, gumagaan ang pakiramdam mo. Kapag niyakap mo ang kamalian ng mundo, mas natututo kang umunawa. Kapag pinanagutan mo na ang emosyon mo, ikaw ay nagiging tunay na may hawak sa sarili mo. Maraming salamat kaibigan sa pakikinig at magkita tayo sa susunod na aral. Sige, Brad.